May mga gabing kahit anong pilit mong ipikit ang iyong mga mata, may isang alaala na babalik at babalik, parang yabag sa likod mo na hindi mo matakasan. Ganito nagsimula ang kwento ng baryong tila nakalimutan na ng panahon, isang tahimik na lugar na sa unang tingin ay payapa, ngunit sa ilalim ng katahimikan ay may tinatagong bangungot. Ito ang kwentong aswang na hanggang ngayon ay hindi pa rin nalulutas, isang true story raw na bulong-bulungan pa rin sa tuwing sasapit ang hating gabi. Sa dulong bahagi ng probinsya, napapaligiran ng malalawak na palayan at makakapal na puno ng balete, naroon ang baryo ng San Isidro. Iilan lamang ang bahay, karamihan yari sa kahoy at yero, at sa gabi ay tanging ilaw ng gasera ang nagbibigay liwanag sa makikitid na daan. Kapag sumasapit ang alas 10 ng gabi, halos wala ka nang maririnig kundi huni ng kuliglig at mahinang pagaspas ng hangin sa mga dahon. Ngunit ayon sa matatanda, hindi lang kuliglig ang gumagalaw sa dilim. Sa baryong iyon nakatira si Lila, isang dalagang labandera na kilala sa pagiging tahimik at mailap. Araw-araw, makikita siyang may bitbit na batya at sabong panlaba, papunta sa ilog sa likod ng mga puno ng kawayan. Doon siya naglalaban ng damit ng mga taga-baryo kapalit ng kaunting bayad o bigas. Maputi ang kanyang balat, mahaba ang buhok na laging nakalugay, at may mga matang tila may sariling lihim. May mga nagsasabing hindi raw siya pangkaraniwang babae. May ilan namang naaawa sa kanya dahil mag-isa lamang siya sa lumang kubo sa gilid ng baryo. Ngunit hindi si Lila ang unang kinatatakutan ng mga tao. May isang taga-baryo na madalas pag-usapan sa mga bulungan, si Ramon, isang lalaking kilala sa pagiging marahas ang ugali at palaging lasing tuwing gabi. Malaki ang pangangatawan niya at malalim ang boses, at kapag naglalakad siya sa daan, kusa raw umiiwas ang mga tao. Walang may lakas ng loob na sumuway sa kanya. Kapag may hindi siya nagustuhan, madali siyang magalit. Ngunit sa likod ng kanyang tapang, may mga gabi raw na tila siya ang iniiwasan ng dilim. Isang gabi ng walang buwan, may nangyaring hindi malilimutan ng baryo. Umalinggaw ang sigaw mula sa direksyon ng ilog. Isang sigaw na hindi mo mawari kung takot, galit o sakit ang laman. May mga nakarinig ngunit walang naglakas loob na lumabas ng bahay. Kinabukasan, usap-usapan na may masamang nangyari sa may ilog, sa lugar kung saan madalas maglaba si Lila. Simula noon, nagbago ang ihip ng hangin sa San Isidro. Mas naging tahimik ang mga tao. Ang mga bata ay hindi na pinapayagang lumabas kapag dapit hapon. At si Lila, hindi na siya nakita sa ilog. May mga nagsasabing umalis na raw siya. May ilan namang nagkukwento na nakita raw nila siyang nakatayo sa ilalim ng balete, nakatitig lamang sa kawalan. Ngunit ang pinaka-nakakatakot na bulong ay ito, hindi raw siya ang dapat katakutan, kundi ang nagkamali sa kanya. Isang linggo matapos ang gabing iyon, nagsimulang magkasakit si Ramon. Ayon sa kanyang kapitbahay, bigla raw itong nilagnat at nagwawala sa loob ng bahay. May mga gabi raw na naririnig siyang sumisigaw, tila may kausap na hindi nakikita. Lumayo ka. Hindi ko sinasadya, iyon ang paulit-ulit niyang sigaw ayon sa nakarinig. Ngunit kapag tinatanong siya kinabukasan, wala raw siyang maalala. Doon nagsimulang mabuo ang hinala ng mga tao, isang kwentong aswang na may halong paghihiganti. May matatandang nagbulong na si Lila raw ay hindi simpleng labandera. May dugo raw siyang iba. May lahing hindi basta-basta nagpapatawa. Ngunit walang malinaw na ebidensya. Walang gustong mag-imbestiga. Ang kapitan ng baryo ay nanahimik lamang. Para bang may hindi dapat galawin. Para bang may kasunduang hindi binibigkas ngunit sinusunod ng lahat, huwag nang ungkatin ang nangyari. Sa gabi, may ilang residente ang nagsasabing may naririnig silang paghampas ng basang tela sa bato, kahit wala namang tao sa ilog. May amoy daw ng sabon na sumasabay sa malamig na hangin. At kung minsan, may aninong nakikita sa gilid ng kanilang paningin, isang babaeng nakalugay ang buhok, nakatingin ng diretsyo sa kanila bago mawala sa dilim. Habang lumilipas ang mga araw, lalong lumalala ang kalagayan ni Ramon. Pumapayat siya, namumutla, at tila may kinakausap sa hangin. Isang gabi, may nakarinig na parang may isa pang boses sa loob ng kanyang bahay, mahinang halakhak ng isang babae. Ngunit sa kabila ng lahat, walang may lakas ng loob na itanong ang pinakamahalagang bagay, ano ba talaga ang nangyari sa ilog noong gabing iyon? Ang kwento ay nananatiling misteryo. May mga detalye na hindi mabubuo, parang sirang salamin na hindi na maibalik sa dati. Ngunit isang bagay ang sigurado, may mali sa baryo ng San Isidro. At ang katahimikan nito ay hindi tanda ng kapayapaan, kundi ng takot. Hanggang ngayon, kapag may bagong dumadaan sa baryo at nagtanong tungkol sa lumang kubo sa gilid ng palayan, iisa lang ang sagot ng matatanda, huwag mo nang alamin. Hindi lahat ng sikreto dapat binubuksan.
At kung sakaling mapadaan ka sa ilog sa gabi, at may marinig kang paghampas ng basang tela sa bato kahit walang tao, tandaan mo ito, may mga kasalanang hindi tinatabunan ng oras. May mga nilalang na hindi kailanman nakakalimot. Dahil sa San Isidro, may isang kwento ng aswang na hindi pa tapos. At ang tanong na hindi masagot-sagot ay ito, sino nga ba talaga ang tunay na halimaw? May mga gabi matapos ang mga bulong na iyon na tila mas bumigat ang hangin sa San Isidro. Hindi na lamang paghampas ng basang tela ang naririnig sa may ilog. May mga yabag na sumusunod sa mga naglalakad pa uwi, mabagal at sakto ang pagitan, parang may gustong sabayan ang tibok ng kanilang dibdib. Kapag huminto ka, hihinto rin ang yabag. Kapag tumakbo ka, parang mas lalong lalapit. Ang unang nagsalita tungkol dito ay si Aling Cora, isang matandang hilot na halos buong buhay na sa baryo na nirahan. Isang umaga, habang bumibili ng bigas sa maliit na tindahan, sinabi niyang nakita raw niya si Lila sa may likod ng simbahan bago magbukang liwayway. Nakasuot daw ito ng puting bestida, basa ang laylayan na parang bagong ahon sa ilog. Ngunit ang mas ikinagulat niya, hindi raw nakatapak sa lupa ang dalaga. Bahagya raw itong nakaangat, parang dinadala ng manipis na ulap sa paligid ng kanyang mga paa. Walang naniwala agad. May ilan na nagsabing baka napaglaruan lang ng isip ng matanda. Ngunit ng gabing iyon, may tatlong magkakaibang tao ang nakarinig ng mahinang pag-iyak sa may likod ng simbahan. Isang iyak na hindi mo mawari kung galit o pighati. Hindi ito malakas, ngunit sapat para magising ka at mapatitig sa kisam hanggang mag-umaga. Unti-unting bumalik ang mga kwento tungkol sa pinagmulan ng baryo. Ayon sa matatanda, matagal na raw may nakatirang pamilya sa gilid ng ilog bago pa man dumami ang bahay sa San Isidro. Hindi raw sila pala kaibigan. Sa araw, bihira silang lumabas. Sa gabi naman, may nakikitang ilaw sa loob ng kanilang kubo kahit walang lampara. Isang babae raw mula sa angkan na iyon ang biglang nawala ilang dekada na ang nakalipas. Ang sabi ng iba, nag-asawa sa malayong lugar. Ngunit may ilan na naniniwalang hindi iyon ang buong katotohanan. Doon nagsimulang ugnay ng mga tao si Lila sa lumang kwento. Wala kasi talagang nakakaalam kung saan siya nanggaling. Isang umaga na lang daw ay may bagong labandera sa ilog. Tahimik, maayos magtrabaho, at hindi masyadong nakikipag-usap. Nang tanungin siya kung sino ang kanyang mga magulang, ngumiti lang siya at sinabing wala na. Wala ring nagtanong pa. Samantala, lalong lumalala ang kalagayan ni Ramon. May mga gabi raw na nakikita siyang nakaupo sa tapat ng kanyang bahay, nakatitig sa madilim na daan papunta sa ilog. Para bang may hinihintay. Para bang may kinakatakutan. Isang beses, narinig siya ng kapitbahay na nagsasalita habang walang kausap. Hindi ko alam, patawarin mo ako, paulit-ulit niyang bulong. Isang hapon, may batang lalaki na naglakas loob pumunta sa ilog para kumuha ng nawawalang tsinelas. Paglapit niya sa malaking bato kung saan madalas maglabas si Lila, may nakita siyang kakaiba. May marka raw ng mga daliri sa basang lupa, mahahaba at tila masyadong manipis para sa karaniwang tao. At sa tabi nito, may bahid ng puting bula na parang sabon, kahit ilang araw nang walang naglalaba roon. Nang ikwento iyon ng bata sa kanyang ina, agad siyang pinagsabihan na huwag nang babalik sa ilog. Ngunit kumalat ang balita. May kung anong presensya raw na hindi umaalis sa lugar na iyon. Parang may naghihintay. Parang may hindi pa tapos. May isa pang pangyayari na hindi maipaliwanag. Isang gabi, nawala ng kuryente ang buong baryo. Madalas mangyari yon, ngunit iba ang pakiramdam ng gabing iyon. Walang buwan at tila mas madilim ang langit kaysa karaniwan. Habang ang mga tao ay nasa loob ng kanilang bahay, may ilang nakakita ng mahinang liwanag sa may ilog, kulay maputlang asul, hindi katulad ng ilaw ng gasera. Parang may nakatayong tao sa gitna ng liwanag, ngunit hindi malinaw ang mukha. Kinabukasan, may nakita silang patay na manok sa gitna ng daan. Walang sugat, walang bakas ng kagat. Para lang itong natuyo at naubusan ng lakas. Nagsimulang mag-alala ang mga tao. May ilan nang nagdasal ng mas madalas. May iba namang nagsimulang magsabit ng bawang at asin sa kanilang bintana. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang lihim na unti-unting lumulutang. Ilang araw bago ang gabing may sigaw sa ilog, may nakakita raw kay Ramon na sinusundan si Lila habang ito'y papunta sa tubig. Hindi iyon agad pinansin dahil sanay ang mga tao sa paglalasing at pagwawala ng lalaki. Ngunit ngayon, bawat detalye ay tila nagkakaroon ng ibang kahulugan. Isang matandang lalaki ang nagsabi na may narinig daw siyang pagtatalo noong gabing iyon, isang malalim na boses ng lalaki, at isang mahinang tinig ng babae. Hindi niya raw maintindihan ang mga salita, ngunit malinaw ang takot sa boses ng babae. Pagkatapos noon, ang sigaw.
Ngunit bakit walang bangkay? Bakit walang malinaw na ebidensya? At bakit tila si Ramon ang unti-unting nauubos? Isang gabi, habang nakahiga ang karamihan sa kanilang kama, may narinig na naman silang kakaiba. Hindi na ito iyak o halakhak. Isa itong mahinang paghampas na tila papalapit ng papalapit sa mga bahay. Mula sa ilog, papunta sa unang hilera ng mga kubo. Parang may naglalabas sa bawat pintuan. Nang sumilip ang isang binata sa kanyang bintana, nakita niya ang isang anino na dumaan sa harap ng kanilang bakuran. Babae ang hubog ng katawan, mahaba ang buhok, at tila basa ang kanyang damit. Ngunit ang mas nakakatakot, hindi ito naglalakad. Dumudulas ito sa lupa, halos hindi gumagalaw ang mga paa. Kinabukasan, may nakita silang mga basang baka sa lupa sa harap ng ilang bahay. Hindi malinaw kung galing yon sa ulan dahil wala namang umulan ng gabing yon. Habang tumatagal, tila mas lumalapit ang presensya sa sentro ng baryo. Hindi na lang sa ilog may kakaibang nangyayari. Minsan, may maririnig kang mahinang bulong sa tabi ng iyong tainga kahit mag-isa ka. Minsan naman, may malamig na hangin na tatama sa iyong bato kahit sarado ang lahat ng bintana. May mga nagsimulang magtanong, kung si Lila nga ay hindi pangkaraniwang nilalang, bakit ngayon lang siya nagparamdam ng ganito? At kung totoo ang mga bulong, ano ang kinalaman ni Ramon sa lahat? Sa kabila ng mga hinala, walang malinaw na sagot. Ang kapitan ay nananatiling tikom ang bibig. Si Ramon ay halos hindi na lumalabas ng bahay. At ang ilog, patuloy ang agos nito, parang walang pakialam sa takot na unti-unting bumabalot sa baryo. Ngunit sa bawat gabi na lumilipas, mas nararamdaman ng mga taga San Isidro na may paparating. Hindi nila alam kung ano. Hindi nila alam kung kailan. Ngunit alam nilang hindi ito basta-basta mawawala. At sa gitna ng lahat, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalik sa isip ng bawat isa, kung ang isang tao ay nagkasala sa nilalang na hindi dapat ginagalaw, hanggang saan ang kayang gawin ng dilim para maningil. Habang lumilipas ang mga gabi, mas naging malinaw sa mga taga San Isidro na hindi na simpleng bulong o guni-guni ang lahat. Ang takot ay hindi na lamang kwento sa ilalim ng lampara, isa na itong presensya na gumagalaw, humihinga, at tila may sariling layunin. At sa gitna ng lahat, si Ramon ang unti-unting nagiging sentro ng pamumuno. Hindi na siya halos makatulog. Kapag ipinikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang ilog, itim ang tubig, ngunit may sumasalamin na mukha sa ibabaw nito. Mukhang basa ang buhok, nakatakip sa kalahati ng maputlang mukha, at ang mga mata ay diretsyo lamang nakatitig sa kanya. Sa tuwing magigising siya, pawis na pawis at nanginginig, maririnig na naman niya ang mahinang paghampas ng tela sa bato. Ngunit wala namang ilog sa loob ng kanyang bahay. Isang gabi, hindi na niya kinaya. Lumabas siya ng kubo kahit halos hating gabi na. Ang baryo ay tahimik, ngunit ang pakiramdam ay parang may daan-daang matang nakamasid sa kanya mula sa dilim. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa ilog, parang may humihila sa kanya roon. Bawat hakbang ay mabigat, ngunit hindi siya makabalik. Pagdating niya sa malaking bato, may nakita siyang batya na hindi niya napansin dati. Puno ito ng malinaw na tubig at sa loob ay may nakalubog na puting tela. Nang lapitan niya ito, kusa itong gumalaw, parang may humihina sa ilalim. Napaatras siya, ngunit sa likod niya ay may malamig na hangin na dumampi sa kanyang bato. Isang bulong ang narinig niya, mahina ngunit malinaw, hindi pa tapos. Nang kinabukasan, natagpuan siyang walang malay sa tabi ng ilog. Buhay pa, ngunit mas maputla kaysa dati. Hindi niya maalala kung paano siya nakauwi roon. Ang alam lang niya, may malamig na kamay na humawak sa kanyang pulso bago siya nawalan ng malay. Habang lalong lumalala ang kalagayan ni Ramon, may isa pang problema ang bumabalot sa baryo. May mga alagang hayop na nawawala, kambing, manok at kahit isang aso. Walang bakas ng dugo, walang palatandaan ng pagnanakaw. Parang naglaho lang sila sa hangin. Dahil dito, may ilang taga-baryo ang nagsimulang magturo kay Lila kahit hindi na siya nakikita. Sinasabi nilang siya raw ang may gawa. Na baka hindi sapat ang nangyari at may iba pa siyang balak. Ngunit may isang binatang nagngangalang Tomas ang hindi kumbinsido. Bata pa siya nang dumating si Lila sa baryo at isa siya sa ilang kinausap nito noon. Ayon kay Tomas, may lungkot sa mga mata ng dalaga na hindi mo maipapaliwanag. Hindi iyon ang tingin ng isang halimaw, kundi ng isang taong may dalang mabigat na lihim. Dahil sa mga nawawalang hayop, nagpa siya ang ilang kalalakihan sa baryo na magbantay sa gabi. May dala silang ilaw at kahoy, umiikot sa paligid ng ilog at palayan. Sa unang 2 gabi, walang nangyari. Ngunit sa ikatlong gabi, may narinig silang mahinang pag-awit mula sa may puno ng balete.
Hindi malinaw ang mga salita, ngunit ang tono ay tila awit ng pagpapatulog, malumanay ngunit may kakaibang lamig. Nang tutukan nila ng ilaw ang puno, may aninong mabilis na dumulas palayo. Hindi ito malinaw na tao o hayop. Isang hugis na parang usok ngunit may anyong babae. Napatakbo ang ilan sa kanila pauwi, naiwan si Tomas na nakatitig lamang sa balete. Sa paanan nito, may nakita siyang piraso ng puting tela, basa at malamig. Sa kabilang banda, may isa pang lihim na nagsisimulang umusbong. Ang kapitan ng baryo, na matagal ng tahimik, ay may alam na hindi niya sinasabi. Ilang taon na ang nakalipas, may katulad na pangyayari raw sa kalapit na baryo, isang babae ang napagbintangang kakaiba, at may lalaking biglang nagkasakit matapos siyang hiyain. Hindi nagtagal, naglaho ang babae at namatay ang lalaki sa hindi may paliwanag na dahilan. Nang mabalitaan ito ni Tomas mula sa isang matandang kamag-anak, mas lalo siyang nabahala. Kung may pattern ang mga nangyayari, ibig sabihin may mas malalim na dahilan ang lahat. Hindi ito basta paghihiganti. Parang may sinusunod na batas ang dilim, isang batas na hindi alam ng karamihan. Isang hapon, habang nag-iisa si Tomas sa may ilog, may nakita siyang aninong nakaupo sa malaking bato. Hindi malinaw ang mukha, ngunit sigurado siyang babae yun. Hindi siya natakot agad. Sa halip, may kakaibang awa siyang naramdaman. Dahan-dahan siyang lumapit at nagsalita. Kung naririnig mo ako, sabihin mo kung ano ang gusto mo. Walang sumagot. Ngunit ang tubig sa ilog ay biglang umalon kahit walang hangin. At sa ibabaw nito, sandaling lumitaw ang refleksyon ni Ramon, nakaluhod, tila may kinakausap na wala sa paningin. Sa gabing iyon, mas naging matindi ang nangyari kay Ramon. Nagsimula siyang sumigaw na parang may nakikita sa sulok ng kanyang bahay. Tumigil ka na. Hindi ko ginusto, paulit-ulit niyang sigaw. Narinig ng mga kapitbahay ang malalakas na kalabog sa loob ng kubo, parang may hinahampas sa dingding. Ngunit nang silipin nila sa bintana, mag-isa lang siyang nakatayo sa gitna ng silid. Ang pangalawang konflikto ay hindi lamang sa pagitan ng tao at ng hindi nakikitang presensya. Nagsimulang maghati ang baryo. May mga gustong paalisin ang sinumang may kaugnayan kay Lila, kahit wala naman. May ilan namang naniniwalang may kasalanan si Ramon na dapat harapin. Unti-unting nabubuo ang takot hindi lamang sa dilim, kundi sa isa't isa. Isang gabi, may naganap na hindi inaasahan. Nasunog ang lumang kubo sa gilid ng palayan, ang kubong dating tinitirhan ni Lila. Walang nakakita kung paano nagsimula ang apoy. Ngunit may ilang nakapansin na bago pa man ito magliyab, may babaeng nakatayo sa harap nito, nakatingin lamang habang unti-unting tinutupok ang kahoy. Kinabukasan, abo na lamang ang natira. Ngunit sa gitna ng sunog na lupa, may isang bagay na hindi nasira, isang batong panglaba, makinis at malamig pa rin. At sa ibabaw nito, may marka ng kamay na tila bagong bakas. Habang ang baryo ay nababalot ng takot at pagdududa, mas lalo namang nararamdaman ni Ramon na wala na siyang matatakbuhan. Kahit sa liwanag ng araw, may aninong sumusunod sa kanya. Kahit sa gitna ng maraming tao, may malamig na bulong sa kanyang tainga. At sa bawat gabi na dumadaan, mas lumalapit ang paghampas ng tela sa kanyang pintuan. Hindi pa tapos ang lahat. At ang mas nakakatakot, tila nagsisimula pa lamang. Ang bawat hakbang ni Ramon ay parang papalapit sa isang walang katapusang bangin. Kahit sa liwanag ng araw, nararamdaman niya ang bigat ng mga mata na sumusubaybay sa kanya. Hindi na ito simpleng kababalaghan o kwentong pamahiin. Ang presensya ay parang sumasakay sa bawat galaw niya, bumabalot sa paligid ng kanyang katawan, at nag-iwan ng malamig na baka sa kanyang balat. Tuwing tatayo siya, naririnig niya ang mahinang bulong sa tabi ng kanyang tainga. Hindi malinaw ang mga salita, ngunit sapat para magpataas ng kilay, hindi ka makakatakas. At sa bawat paglingon, may isang aninong bumabalik sa kanyang paningin, mabilis at sunod-sunod, ngunit sa oras na niya lang nakikita ito. Sa gabi, kapag ang buwan ay natatabunan ng ulap, mas lumalakas ang tunog ng paghampas ng basang tela sa bato sa ilog. Hindi na lamang isang babae ang nakikita sa gilid, kundi parang maraming anino, sumusunod sa bawat kilos ni Ramon, naglalakad sa paligid ng baryo nang hindi maabot ng ilaw ng gasera. May mga pagkakataon na naririnig niya ang huni ng mga bata, parang naglalaro sa dilim, ngunit ang mga mata ay nakatutok lamang sa kanya, walang ngiti, walang emosyon, tila binabantayan ang bawat galaw niya. Ang katahimikan ng baryo ay nagiging parang impyerno sa bawat gabi. Si Tomas, na unang nagtangkang intindihin ang nangyayari, ay unti-unting nahihirapan rin huminga tuwing lumalapit ang gabi. May mga pagkakataon na habang nagbabantay siya sa paligid ng ilog, may naririnig siyang malalakas na hakbang, mabilis, sunod-sunod, na parang hindi sa mundo ng mga tao. Tuwing titignan niya ang pinagmulan ng tunog, wala.
Ngunit sa bawat hakbang na lumalapit ang anino, mas lumalaki ang pakiramdam ng panganib, parang may nagbabantay na hindi makakalimot at hindi mapipigilan. Ang baryo ay tila unti-unting nawawalan ng liwanag. Kahit si Aling Cora, na matagal nang matibay sa takot, ay hindi na makatulog sa gabi. Sinasabi niya na may kakaibang malamig na hangin na dumadaan sa mga bahay, tila humihigop sa bawat paghinga. May mga oras na naririnig niyang nagbubulong ang mga puno na hindi mula sa hangin, kundi mula sa isang presensya na matagal nang nakatago sa dilim ng mga balete. Ang mga nakakarinig nito ay hindi nakakaintindi ng wika, ngunit ramdam ang pagbabanta sa bawat tono ng bulong. Isang gabi, habang nag-ikot si Ramon sa baryo, naramdaman niya ang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Hindi ito sakit, kundi parang may humahawak at humihila sa loob ng kanyang katawan. Ang paligid ay nagiging malabo, at ang mga anino ay nagiging mas malinaw, mas matalim ang hugis, at parang sumusunod sa bawat hakbang niya kahit saan siya magpunta. Kapag tinignan niya ang kanyang sarili sa bintana o sa refleksyon ng ilog, hindi lang siya ang nakikita. May nakapantay na anino, mas maliit, ngunit eksaktong sumusunod sa kanyang galaw. Hindi malinaw kung bata o adulto, lalaki o babae, ngunit ramdam niya ang intensyon, isang intensyon na hindi mabuti. Sa kabilang dako, may nangyaring kakaiba sa iba pang bahagi ng baryo. Isang matandang lalaki, habang naglalakad pa uwi mula sa simbahan, ay nakakita ng ilaw sa gilid ng palayan. Maliwanag, ngunit hindi mula sa buwan o gasera. Isang aninong babae ang nakatayo sa gitna, nakatingin lamang sa kanya, at sa sandaling tinitignan niya ito ng diretsyo, parang lumutang ang mga paa nito sa lupa. Nang subukan niyang lapitan, nawala ang liwanag at iniwan siyang mag-isa sa madilim na palayan. Pag-uwi niya sa bahay, napansin niyang may maliliit na bakas ng paa sa putik, ngunit hindi siya nakakita ng tao o hayop. Walang paliwanag. Si Tomas naman ay nakaramdam ng kakaibang uhaw sa kaalaman. Gusto niyang malaman kung ano talaga ang nangyayari kay Lila at sa baryo. Ngunit habang lumalapit siya sa ilog, naramdaman niya ang malamig na hangin, ang huni ng mga anino, at ang mga mata ng hindi nakikitang nilalang na sumusunod sa kanya. Parang bawat hakbang ay isang labanan sa pagitan ng kanyang tapang at ng takot na hindi niya maipaliwanag. Sa bawat gabi na lumilipas, hindi na lamang kwento ang mga nangyayari, kundi aktwal na panganib, isang panganib na hindi mo nakikita ngunit ramdam sa bawat buto at dugo mo. Habang tumatagal, lumalaki ang tensyon hindi lamang sa pagitan ng tao at presensya, kundi pati na rin sa mga tao mismo. May ilang nagdadalawang isip kung dapat bang manatili sa baryo, at may ilan na sinusubukang isiwalat ang lihim sa kapitan. Ngunit ang kapitan ay patuloy na tahimik, tila may alam na hindi dapat ipaalam. Ang katahimikan niya ay parang nakasabit sa bawat tao, hindi ka makakapagsalita nang walang takot na may makikinig na hindi mo nakikita. Isang gabi, may malakas na unos. Ang hangin ay dumudulas sa pagitan ng mga puno at may malalakas na kulog. Ang ilan sa baryo ay nanatiling nakatago sa kanilang bahay, ngunit may mga nakarinig ng mahinang pagtawa sa kabila ng ulan. Isang babae, mahaba ang buhok, basa at nakalugay, tumayo sa harap ng ilog habang ang tubig ay umaalon ng hindi sanhi ng hangin. Ang mata ng lahat ng nakakita ay nakatuon lamang sa kanya, ngunit nang lumapit, parang napalitan ng anino ang buong paligid, walang bakas ng lupa o bato, puro dilim at malamig na hangin. Si Ramon, sa gitna ng ulan, ay nakatayo sa kanyang bakuran, hindi nakagalaw, ramdam ang presensya sa bawat galaw ng kanyang katawan. Hindi ito galit na nakakatakot, kundi isang presensya na hindi mabaliw, hindi masusupil, at may layunin na hindi mo maintindihan. Ang mga anino sa paligid ng baryo ay tila nagkakaisa, gumagalaw ng hindi nakikita, sumusunod sa bawat tao, ngunit walang makakaugnay sa kanila. Kahit tumakbo, kahit lumihis sa liwanag, sila ay naroroon, palaging naroroon. Ang lahat ng ito ay nagpapakita na ang baryo ng San Isidro ay hindi na payapa. Ang ilog, ang bato, ang lumang kubo, lahat ay naging sentro ng isang hindi maipaliwanag na puwersa. Ang bawat gabi ay nagiging mas mabigat, mas malamig, at mas puno ng presensya. Ang mga mata na hindi nakikita ay patuloy na nakamasid. Ang mga bulong at huni ay patuloy na sumusunod sa bawat galaw ng tao, at walang makakaligtas sa hindi nakikitang tanikala ng takot. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang hindi maintindihang detalye na paulit-ulit na bumabalik sa isip ni Tomas at Ramon, ang puting tela na palaging nakikita sa bato, sa putik, sa ilalim ng mga puno, kahit wala ng labandera. Bakit ito naroroon? Bakit tila pinagmumultuhan ito ang bawat hakbang ng mga tao? At higit sa lahat, sino o ano ang tunay na nagbabantay sa baryo sa likod ng katahimikan nito? Ang sagot ay hindi pa rin malinaw. Ang bawat gabi ay mas matindi, bawat anino ay mas mabilis, at bawat bulong ay mas matalim.
Ang baryo ay tila unti-unting bumabalot sa mga naninirahan nito, at sa bawat isa, may tanong na paulit-ulit na bumabalik, hanggang kailan magtatagal ang katahimikan bago sumabog ang dilim. Ang huling gabi sa baryo ay tila isang panaginip na hindi mo kayang gisingin. Ang hangin ay malamig, ngunit hindi ito natural, parang humihigop sa bawat hininga ni Ramon, bawat pintig ng kanyang puso. Sa tabi ng ilog, nakatayo siya, nanginginig, habang ang presensya ni Lila ay mas maliwanag at mas mabigat kaysa dati. Ang kanyang anyo ay kumikislap sa puting liwanag, ngunit sa ilalim ng liwanag na iyon, ramdam ang init ng galit at pighati na hindi maipaliwanag. Ang tubig ng ilog ay umaalon ng mas mabilis, parang sinusubukang saktan si Ramon sa bawat hakbang na malapit siya. Si Tomas ay nakatayo sa gilid, hawak ang lumang lampara, subalit kahit ang liwanag nito ay tila hindi nakakaapekto sa anino ng babae. Ramon, sigaw niya, ngunit ang kanyang boses ay tila napapawi sa paligid. Ang lahat ng nakaraang takot, mga bulong sa hangin, at mga anino sa dilim ay nag-uumapaw na ngayon sa isang puntong hindi mo na mabaliw o matakasan. Ang bawat hakbang ni Ramon ay sinusundan ng malamig na hangin, at bawat pag-ikot niya ay may bagong anino na sumusunod, parang naglalaro sa kanyang isipan. Hindi ko na kaya, bulong ni Ramon sa sarili, ngunit ang presensya ay nagpakita ng hindi inaasahang paraan ng komunikasyon. Ang tubig sa ilog ay biglang tumigil sa pag-agos, at sa ibabaw nito ay lumitaw ang mukha ng isang babae, hindi lamang si Lila, kundi ang nawawalang babae mula sa matandang kwento ng baryo. Ang mga mata niya ay maputla, puno ng kalungkutan, at sa sandaling tiningnan ni Ramon, ramdam niya ang bawat kasalanan at lihim na itinago niya sa nakaraan. Ang presensya ni Lila ay hindi lamang galit na naghihiganti, kundi tagapagturo ng katotohanan. Sa bawat galaw ng tubig, bawat pag-indayog ng tela, na ipapadala ang mensahe, ang baryo, ang ilog, at si Ramon mismo ay bahagi ng isang mas malaking misteryo na matagal nang itinago. At dito, napagtanto ni Ramon ang isang nakakagulat na revelasyon. Ang lahat ng nangyayari ay may kaugnayan sa kanyang sariling pamilya, isang kasalanan na inipon ng mga henerasyon, na ngayon ay bumabalik upang hingin ang hustisya. Hindi siya makalakad, hindi siya makagalaw, at kahit sumigaw siya, ang tunog ay natutunaw sa hangin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, at sa bawat segundo, mas nararamdaman niya ang presensya sa bawat buto at ugat ng kanyang katawan. Tumakbo siya, subalit ang lupa ay parang gumagalaw, at ang bawat hakbang ay nagiging mas mabigat. Ang bawat ilaw, bawat anino, bawat hibla ng hangin ay nakikipaglaro sa kanyang utak, binabaluktot ang oras at espasyo sa paligid niya. Si Tomas ay sinubukang lapitan, subalit ang isang pader ng malamig na hangin ang pumigil sa kanya. Ang presensya ay nakadirekta sa kanya rin, isang paalala na hindi lamang si Ramon ang biktima ng lihim at galit na bumabalot sa baryo. Ang mga mata ni Lila ay nakatutok sa kanila, at para bang bawat galaw ay sinusubaybayan. Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon? Maririnig ang bulong sa isip ni Tomas, at sa gitna ng kanyang kaba, napagtanto niyang walang simpleng sagot. Sa tuktok ng kaguluhan, may isang malakas na sigaw mula kay Ramon. Hindi ito takot, kundi desperasyon. Sa isang huling pagsubok, kinuha niya ang lumang batong panglaba mula sa ilog, hawak ito bilang sandata, at humarap sa presensya. Ang hangin, tubig, at anino ay bumuo ng isang napakatinding vortex sa paligid niya, at sa bawat hakbang niya pasulong, tila lumalapit ang bawat lihim at kasalanan ng baryo sa kanya. At sa isang iglap, nang ang presensya ay tila handa nang pumasok sa katawan niya, lumapit si Tomas at piniga ang kamay ni Ramon. Sa sandaling iyon, ang presensya ni Lila ay parang tumigil. Ang tubig ay huminto, ang liwanag ay kumupas, at may isang katahimikan na bumalot sa paligid. Ngunit bago makalabas ang ginhawa, isang shocking twist ang sumulpot. Sa ilalim ng bato, sa tabi ng ilog, may isang maliit na kahon na nakasilid. Ang kahon ay puno ng mga litrato ng bawat isa sa baryo, at sa gitna nito, larawan ng isang batang babae na eksaktong katulad ni Lila. Hindi lamang siya isang nilalang, kundi isang representasyon ng nakaraan at hinaharap ng baryo. Ang bawat detalye ay nagdudulot ng bagong tanong, paano siya naugnay sa bawat pamilya? Bakit siya lumilitaw sa oras na kailangan niyang maghiganti? At higit sa lahat, sino ang susunod na haharap sa misteryo? Si Ramon ay nakatayo, pawis at pagod, ngunit may bagong pag-unawa sa panganib at kahalagahan ng kanyang galaw. Si Tomas ay hawak pa rin ang kanyang lampara, ngunit ramdam ang presensya sa bawat galaw niya. Ang baryo ay tila bumalik sa katahimikan, ngunit sa loob ng bawat isa, ramdam ang init ng takot at kuryente ng misteryo. Ang tanong na iniwan, makakaya kaya nilang buhayin ang baryo nang walang presensya na bumabalik? At ang mas nakakatakot, may natitirang lihim na hindi pa lumalabas, isang lihim na maaaring muling bumuo ng dilim sa mga susunod na gabi.
Matapos ang gabing iyon, tila bumalik ang katahimikan sa baryo, ngunit hindi na ito ang katahimikan na kilala ng mga tao. Ang ilog ay tahimik, ang balete ay hindi na kumikilos sa parehong paraan, at ang bawat anino ay muling naglaho. Ngunit sa puso ng baryo, may naiwan na kakaibang pakiramdam, parang may nakatingin sa bawat tao kahit wala silang makikita. Si Ramon ay nakaupo sa tabi ng kanyang bahay, pawis at pagod, nanginginig ang mga kamay, at pilit binabalot ang sarili ng kumot. Ang kanyang mga mata ay maputla, at kahit tumitingin sa araw, nararamdaman pa rin niya ang malamig na hangin na bumabalot sa kanyang katawan. Ang lahat ng nangyari ay nag-iwan ng bakas hindi lamang sa pisikal na aspeto niya, kundi pati na rin sa kanyang isipan. Hindi niya maiwasang balikan ang lahat ng pangyayari. Ang mga anino sa gabi, ang mga bulong sa hangin, at higit sa lahat, ang presensya ni Lila. Kahit na tila nawala na siya, nararamdaman ni Ramon ang bigat ng kanyang paghirap. Napagtanto niya na hindi simpleng nilalang ang babae, isang espiritu na dala ang nakaraan, galit at paghihiganti. Ang bawat hakbang niya sa baryo ay parang paalala ng kanyang kahinaan at ng kasalanan ng kanyang pamilya na muling bumabalik upang itama. Si Tomas ay nanatili sa tabi niya, tahimik, hawak pa rin ang lampara na nagbibigay liwanag sa madilim na gabi. Ang kabataan at tapang niya ay nasubok at ramdam niya ang bigat ng karanasan. Ang lahat ng nakaraan, ang mga nawawalang hayop, ang sunog sa kubo, ang mga lihim ng baryo, ay nagbigay sa kanya ng kaalaman at takot na hindi niya kailanman mararanasan sa simpleng pamumuhay. Ngunit sa kabila ng lahat, nakaramdam siya ng kakaibang ginhawa. Ang presensya ay tila lumayo, kahit pansamantala lamang, at ang katahimikan ay nagbibigay pagkakataon sa kanila na huminga at mag-isip ng malinaw. Ngunit ang resolusyon ay hindi lamang sa katahimikan. Si Ramon at Tomas ay naglakad patungo sa ilog upang muling tingnan ang kahon at mga litrato. Sa bawat larawan, nakita nila ang mga mukha ng mga taga-baryo at, sa gitna nito, ang batang babae na kahawig ni Lila. Napagtanto nila na ang lahat ng nangyari ay may kaugnayan sa nakaraan ng baryo, sa kasalanan ng mga sinaunang henerasyon, at sa obligasyon ng bawat isa na panatilihin ang kaayusan. Ang larawan ay hindi lamang alaala, ito ay babala. Habang tinatanggal ni Ramon ang mga lumang larawan mula sa kahon, napansin niya ang isa na kakaiba. Ito ay larawan ng kanyang pamilya sa nakaraan, kasama ang isang batang babae na hindi niya kilala. Sa unang tingin, hindi niya ito maipaliwanag, pero sa dami ng nangyari, alam niyang may kaugnayan ito sa presensya ni Lila. Ang tanong kung sino talaga ang babae, at kung bakit siya lumilitaw ay nanatili, ngunit may pakiramdam siya na may koneksyon sa kanyang pamilya at sa baryo na higit pa sa kanyang pagkakaintindi. Sa mga sumunod na araw, si Ramon ay nanatili sa baryo, ngunit hindi na tulad ng dati. Ang bawat galaw niya ay maingat, bawat hakbang ay may pasensya at pag-ingat. Ang mga mata niya ay nananatiling maputla, ngunit may liwanag ng pagkaalam na hindi niya dati naramdaman. Si Tomas ay naging kasama niya sa pagbabantay sa baryo, at sa tuwing gabi, pinagmamasdan nila ang ilog at ang paligid, ramdam ang kakaibang presensya, kahit wala nang nakikita. Ang baryo ay unti-unting bumalik sa normal, ngunit ang mga kwento ay nanatiling buhay, at bawat isa ay alam na ang nakaraan ay may kakayahang bumalik sa di inaasahang paraan. Hindi maikakailan na ang karanasan ay nag-iwan ng baka sa puso ni Ramon. Ang takot, galit at panghihikayat ng presensya ay naging bahagi ng kanyang pagkatao. Ang bawat gabi, kahit tahimik, ay may paalala, isang mahinang bulong sa hangin, isang pag-uga ng puno, o isang malamig na simoy na dumampi sa balat niya. Napagtanto niya na ang misteryo ay hindi nawala, nagbago lamang ang paraan ng presensya nito. Ngunit sa huling sandali ng kwento, isang eksena ang nananatili sa isip ng manonood. Isang gabi, si Ramon ay nakatayo sa tabi ng ilog, tinitingnan ang tubig na dati tahimik. Ngunit sa isang iglap, may lumitaw na anino sa ibabaw, hindi malinaw at hindi tiyak kung babae o lalaki. Tumigil siya sa kanyang galaw, nanginginig, at ang malamig na hangin ay humaplos sa kanyang balat. Ang anino ay humarap sa kanya, nag-iwan ng baka sa kanyang isip bago mawala. Isang mahinang bulong, hindi pa tapos, at doon nagtatapos ang kwento. Isang resolusyon na nakapagbigay ng kaunting kapayapaan. Ngunit may paalala na ang misteryo ay maaaring bumalik sa kahit anong oras. Ang baryo ay nanatiling tahimik, ngunit ang bawat tanong na naiwan ay naghihintay ng sagot, at ang bawat mata ng nanonood ay nagtatanong, ano ang susunod na mangyayari? Gusto mo bang malaman kung ano ang mangyayari sa susunod na kabanata?